Hello, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy online. Isang program na ginagawa natin once a week para i-bless kayong lahat na gustong matuto kung paanong magkakaroon ng pinagpalang relationship. Isang aspect ng buhay natin today na kailangan natin talaga ng talino, ng faith, and perseverance para makita yung realization nito. Hindi po to katulad ng mga nakikita natin sa mga pelikula o nababasa natin sa mga libro na isang bagay na napaka-magical, you know? Dahil sa maling pang-unawa patungkol sa love life, maraming tao actually ang nagiging frustrated. Hindi rin naman natin sinasabi na ito ay isang aspect ng buhay when it comes sa relationship na puro gulo, puro away. Kasi ano yan, sala sa lamig, sala sa init. Yun yung nakikita natin sa mundo. Sa mundo may dalawang extreme. Yung, let's say, kathangisip, illusion, everything is nice, everything is good. Hindi ganon ang relationship. And also, sa mundo rin, may idea na kapag pumasok ka sa relationship, wala na. Para kang bilanggo. Kaya habang single ka pa, magpakasaya ka na, and so on. So natatakot yung iba na pumasok, magpakasal, kasi akala nila pag nagpakasal ka, wala ka ng kalayaan, tapos na, nako, yung buhay mo, o lanta na. So kita niyo yung dalawang extreme, yun sa mundo. But sa love therapy, natututunan natin yung katotohanan ng love life. Yes, hindi to katulad ng fairy tale na laging everything is, unicorn and rainbows, and lollipops. Pero, hindi din to katulad ng isa na puro, World War II, gera, puro away, puro sakit. No. Ito ay isang aspect na kung ginagabayan tayo ng Holy Spirit, despite ng mga challenges, magkakaroon kayo ng blessing. Isang aspect ng buhay mo na magdadala sa'yo ng pleasure. Yes, merong battles. Yes, merong challenges. Pero yes, meron ding blessings and testimonies. Yan yung relationship na according sa salita ng Diyos. And today, actually, we're gonna be talking about yung challenges. Challenges of love. Did you know na may challenges pagdating sa love life? May mga challenges. And maybe you say, Pastor, so when you talk about challenges, do you mean yung mga malayo yan sa Diyos di ba? Pagka malayo ka sa Diyos, may challenges ka sa love. No, we're not talking about that. Everyone, even yung mga tao na nasa sa Diyos, ay may hinaharap na challenges, may haharaping challenges when it comes sa love life. Maybe you are surprised to hear this, but that's the truth. O akala mo na from the moment na ikaw ay tumanggap kay Jesus, yung love life mo will be, like sabi ko kanina nga, right? Puro rainbows and unicorns. No, merong challenges. And today, we're gonna be talking about this. For you to understand better, you need to understand, changes in life don't happen all at once. They happen gradually, unti-unti, right? It's like building a structure step by step, parang construction, step by step. So, what many people fail to understand, Marge, is that pagdating sa buhay, sa lahat, when we talk about sa buhay, sa sarili natin, character, everything, hindi to nangyayari all at once. Hindi yung tao pumunta kay Jesus and then ngayon nagbago na lahat. No. Unti-unti yung pagbabago. Merong step by step. Natututunan yan. Okay, yan ay process of transformation. Hindi yan magic. Process of transformation. Kasi pag hindi nyo ito naintindihan, magtataka ka saan galing yung challenges. Kasi ang challenges ay galing dyan. Hindi basta nagbabago yung buhay ng tao just because nagsimula siya sa church. For example, let us suppose merong mga couples. Merong mga couples na
for a long time, meron silang issue sa kanilang relationship. But now, nung malayo pa sila sa Diyos. But now, salamat sa Diyos, narinig nila yung mga messages, umaatin sila ng love therapy, narinig nila yung salita ng Diyos, and they decided na baguhin yung sarili nila, baguhin yung relationship. So, okay, excellent choice. Very good. So, anong mangyari? Can we expect na at that moment, bago na lahat? No. At that moment, nag-decide sila. Good. So, from that moment, they will have to start to face challenges para simulan yung pagbabago. Kasi just because they decided, it means nagbago. Marami yan. I'll give you an example para mas madali. Okay? Para ano. So, ako ay likas na, let's say, walang pasensya. Nasabi natin yung istorya natin sa inyo. So, kapag kami issue and so on, ako'y sumasabog. Right? Now, nung nag-decide ako na i-improve yung sarili ko, kasi hindi yun maganda sa relationship namin, nagbigay kami ng istorya sa inyo before, mga pinagdaanan namin. So, yun ay magulo. Okay? Yung ganitong pag-uugali, hindi maganda. Alright, na-realize ko yan, very good. But does it mean, just because I decided na i-improve yung sarili ko, bago yung sarili ko, nagbago lahat, immediately. Twing! Ngayon, si Marge, pagkatitingin sa akin, every morning nakangiti na ako. Wala na. For some reason, nawala. Nawala na yung taong magagalitan. Ganun ba yun? No. Andun pa rin. Pag may mga nangyari, andun pa rin. Right? Pero ngayon, merong process na kailangan kong, tandaan, and I have to work on it. Ano yun? Challenge. It's a challenge. Ano lang natin ng service sa church, and we say, kailangan tayong mamatay every day. Ano yun? Ibig sabihin, mamatay spiritually, kasi yung kalooban natin ay nandun. So, you see, Marge, yung pagbabago ng buhay, yung pagbabago ng pag-uugali, yung pagbabago ng relationship, hindi to basta nangyayari. It requires a person na labanan yung dapat labanan, yung mga challenges, mag-persevere para makita niya yung tunay na changes. Yes, kasi nga hindi nga siya ganun, kadaling magbago. Especially nga, sa beginning ng marriage, maraming mga adjustment, right? So, sa kaso ko, right, masyado akong tahimik, hindi ako mapagsalita. So, ang kailangan ko para, mabago yung sitwasyon, kailangan ko na magsalita. Right? Hindi yung puro, okay. No, kailangan kong sabihin as well yung point of view ko. So, hindi siya ganun really kadali na. Simula ngayon, magiging talkative na ako, sasabihin ko na yung ano yung nasa sa loob ko. It's really take, effort na gawin yun. So, ganun din yun sa pagbabago. Hindi kasi may madali. Challenges. Mm-hmm. May haharapin ka. Yeah. Anong mga challenges? For example, sa kasong yan, hindi masalita. Anong mga challenges? Mga challenges. Hiya. Yeah, nandun na yung hiya. Yung hiya na, really, nilalabanan ko yung comfort zone ko kasi lumalabas ka sa comfort zone. Lumalabas ako. At yun ay very uncomfortable. Right? Hindi siya naging madali para sa akin. Pero kailangan labanan. At yan ay hindi process na tapos na. You have to always do. You have to persevere. Just like ako. Ako ay, hindi bugnutin. Hindi yung tamang salita. It's just, nabibwisit. Pagka may sitwasyon na hindi, tama. Right? And sumasabog many times. So kapag kami nangyayari pa rin ganun, andon yung mitya, nasisindihan yung mitya, but then I have to fight yung challenge na yun. I have to face yung challenge na yun and overcome. So yun ay process, hindi ka basta nagbago na ganito. Yes, sa tulong ng Espiritu Santo, tutulungan kanyang maalala yung mga ginawa mo and for you to move on. But you see, it's not easy. That's why may mga pumapalya, Marge, kasi ang akala nila, umatid ako sa love therapy tapos hindi naman nagbago. Anong in-expect? My friend, yan ay challenge. Yan ay kailangan mong harapin, hewan ko hanggang ilibing ka siguro. Maraming bagay na dapat nating asikasuhin at baguhin. And
You know how interesting yung trabaho ng Diyos? Sometimes nilalagay ka ng Diyos sa sitwasyon kung saan ipapakita sa iyo kung anong dapat mong ayusin. Yan yun. Ipapakita ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon, tulungan mo ako na hindi na ako maging mapagpasensya ako. Okay, yun ang prayer mo. Tulad ko, Panginoon, ang prayer ko ay sana maging mapagpasensya ako. Okay. Paano mo malalaman kung ikaw yung mapagpasensya na? Ilalagay ka niya sa sitwasyon kung saan matitest yung pasensya mo kasi yun lang yung way. It's like, sinasabi mo, gusto ko, Panginoon, turuan mo akong mag-swimming. Pero ayaw mo pumunta sa dagat o sa swimming pool. Saan ka lalangoy? Sa buhangin. Parang buwang ka doon, nandun lumalangoy sa daan. One way or another. Gusto mo talagang matutong lumangoy, kailangan ka tumalon sa tubig. Yan, that's it. So, please, we have to understand challenges, yeah? Challenges, may challenge sa love life, okay? So, yung mga changes, hindi basta nangyari yan all at once. Yan ay gradually, step by step. Now, to continue, you will encounter challenges in your life, including love life, even after being baptized with the Holy Spirit. Hindi lang to kapag wala yung Holy Spirit sa'yo. Even when you receive the Holy Spirit, magko-continue yung challenges. Kasi, kung ikaw ay immature, you would think, halimbawa, may mga taong nagsasabi, lagi nilang sinasabi sa love therapy na unahin isik yung Holy Spirit. Pagkasinit ko yung Holy Spirit, sabi ng single, pagkasinit ko yung Holy Spirit, then, after noon, mahahanap ko na yung para sa akin. Sabi naman nung may asawa, pagka natanggap ko na yung Holy Spirit, then, yung asawa ko, mababago na. And, ang nangyayari ay, yung single natanggap yung Holy Spirit, and until today, wala pa rin. Yung may asawa natanggap yung Holy Spirit, yung asawa wala pa rin sa church. Hindi pa rin bumabago. Paano yun? Paano yun? Explain that. Akala ko pagka natanggap ko na yung Holy Spirit, sabi nung single, mahanap ko na. So, tanggap ko yung Holy Spirit, thank you my Lord, hallelujah. Pagbukas ko ng mata ko, andun na. Is it like this? No. May mga kilala tayong mga single people, may Holy Spirit, until today, single. They have a challenge na makahanap ng para sa kanila. Dahil sa maraming aspect, maraming factor. It could be sa edad. It could be, vision. It could be maraming factor. Maraming factor. Diba? So yes, natanggap mo yung Holy Spirit, but it doesn't mean na porket natanggap mo yung Holy Spirit, wala na yung challenge mo sa love life mo. Meron pa rin. Meron pa rin. Just like yung sinabi ko kanina patungkol sa pagiging, kawalan ng pasensya, pagiging tahimik, may challenge pa rin. Pero natanggap na yung Holy Spirit. Yan, natanggap mo na yung Holy Spirit. So does it mean ngayon, si Marge, hindi ko mapigilan pagsasalita ko. Dating tahimik ako ngayon, salita ko na salita, kahit tulog. Kasi yung Holy Spirit na sa akin. Ganun ba yun? Kung ganun yun, ipapalagay ko sa ospital. Kasi mental. Hindi ganun. Hindi ka kinokontrol ng Holy Spirit. Challenges will come even when you receive the Holy Spirit, Marge. Yeah, yun nga yung difference kasi ng mga maraming ma-attend sa atin na, yung mga immature, sometimes, yung pagkakaintindi nila, gusto ko agad ng, mabilis. Right? Gusto kasi nga, nakasulat sa Biblia na kapag sinik mo yung Espiritu Santo, everything will be added afterwards. So gusto nila is, magically, nandun na, bago na yung mga anak, right? Yung love, finances, yung family mo, lahat is, according na sa iyong point of view. Ito, Panginoong Isus, ito yung gusto kong mangyari sa asawa ko. Gusto ko na pag umuwi ako ng Philippines, siya na yung magkukusang pupunta kami ng church. Siya na yung, magically, magiging gentleman na siya, magiging responsible na asawa na siya. And then, pag umuwi ka, opposite, palalo yung nangyayari. Tapos magtataka sila. Ba't ganun? Di ba natanggap ko ng Holy Spirit? Ba't hindi siya nagbago? My friend, natanggap mo yung Holy Spirit, pero yung Holy Spirit hindi nagmamagic. Yeah. Yung pagbabago is a process. Yung pagbabago ng finances is a process. Do you think pag natanggap mo yung Holy Spirit, ngayon mayaman ka na? No, you still need to learn kung paano mag-handle ng pera. You need to learn, even though natanggap mo na yung Holy Spirit. Ngayon, nasa sayo na yung Holy Spirit, tuturuan ka niya kung paano. Pero tuturuan ka niya, kailangan kang matuto. Hindi yan, basta pag natanggap mo, magic nandun. Natanggap natin yung Holy Spirit, but ang Holy Spirit hindi nagbibigay ng experience.
Learn this. Ang Holy Spirit hindi nagbibigay ng experience, nagbibigay siya ng lakas, ng guidance, ng kapangyarihan para magawa yung dapat gawin. Pero you need to do your part. And that is why comes yung napaka-importanting part nitong study. In times of challenges, anong dapat gawin? It is important to believe sa inyong prayers, sa mga purposes of faith na ginagawa mo sa church. Now, this is so important kasi pag bumitaw ka, kapag ikaw yung tao na magsasabi, pero po, umaattend ako sa church, umaattend ako sa love therapy, pero hanggang ngayon, wala pa rin nagbabago. Kaya gumagawa ng mga purposes Gumagawa of na faith. po, hanggang ngayon wala. Ay, wala. Po, pinag-pray ko lang kanina yung pamilya ko, pero pagkatapos kong mag-pray, nakatanggap ako ng tawag, bad news. Po, paano na yan? Binitawan mo yung purpose of faith. Nawawalan to ng saysay. You need to hold on. Ang tawag doon, perseverance. Kasi ano ba ang faith? Ang faith ay paniniwala sa kahit hindi mo nakikita. Let me tell you something. You need to believe. Kung ako naniniwala, for example, sa relationship namin ni Marge, even if nakikita ko is dark, even if ang nakikita ko ay, challenges, I will believe kasi naglagay yung Diyos ng assurance sa puso ko, siya yung nagsama sa amin, so I will believe na magbabago. I have to believe. Walang ibang choice. I have to believe. Kasi dalawa lang yung choice. Pero sinabi kong, walang choice kasi hindi ko pwedeng piliin pa nga isa. Dalawa lang yung choice. Ano yung una? Una, mag-give up. You know what? No more. Kaya hindi ko yung sinama sa choice. Kasi isa lang yung natitirang choice. What is that? Move on. Persevere and move on. Pagdaanan mo yung challenges na yan and believe you will cross this desert. Pero what if you pray, you fast, you join yung campaign, you attend yung love therapy, pag hindi nangyari, you give up. And then walang point, Marge. For sure, walang point yung mga prayers na ginagawa, yung mga purposes of faith na ginagawa mo. Siguro yun meron kang panalangin na marami mo ng purposes yung ginawa mo, but until today, hindi pa rin siya sinasagot ng Diyos. Ano yan? Kailangan ka mag-persevere. Kasi may mga bagay na kailangan talaga natin na, mag-persevere, especially nga sa pagbabago ng family. No, hindi lang sa pamilya, sa lahat. Ang pagbabago kasi, Marge, sa anumang aspect ng buhay, hindi madali. Si individual kasi. You need, for example, pumayat. Ikaw nagpaplanong pumayat, di ba? Sabi mo gusto mong mawala. Meron tayo dati, di ba, nung nagpa-check up tayo, merong sinabi ito yung pinaka ideal weight para sa atin. Malayo pa ako sa ideal weight na binigay sa akin. I think malayo ako ng 7 kilos. 7. So, meron doon sinabi yung doktor, ito yung ideal weight para sa'yo. Sa'yo meron din. Gusto bang pumayat? Gusto. Gusto kong pumayat, pero di ko magawa. No, gusto ba? Gusto. Madali ba? No. Now kung ang attitude ay, mas madaling tumaba kaysa pumayat po. Ay, bahala na. Bahala na ako man. Walang perseverance. Yeah. Ngayon, kung talagang gusto nung nilalang na magbago, even though mahirap. Kasi hindi naman biglaan yan. Hindi ako gagawa na kasi gusto pumayat. Marge, makinig ka ha. 1 buwan hindi ako kakain. Matay. Payat nga, pero... Payat nga, patay naman. Dito sa So, no. Kailangan kong gawin ng tama. Isn't it? Hindi, kailangan tama, sa tamang paraan. And so, unti-unti yan. Sasamahan ng exercise, hindi madali. Sasamahan ng diet. Minsan gusto mong kumain ulit. This time, no. So, you see, hindi yan biglaan. Right? It's a process. May mga time na ayaw mo, pero pupunta ka kasi ngayon medyo concerned ka na sa weight. Kasi alam mo, meron kang target. So, sa lahat yan, yung pagbabago hindi basta nangyayari. Gusto kong matuto ng kahit ano. Gusto kong matuto sa kahit ano. Right? You have to learn. Hindi basta nangyayari. Do you understand this? That's why you need to hold on sa purposes. Ang reason kung bakit
talagang hindi magbabago yung buhay ng tao is because wala silang perseverance. Yun ang problema natin. Pag yung tao, Marge, hindi nagbabago is because itong taong to, they lack perseverance. Hindi nila kayang mag-sustain. They're very emotional. At hindi rin sila naniniwala. No, that's why. Walang faith doon. Kasi kung naniniwala ka, you will persevere. Even kung mag-isa ka. No, itong binigay ko example. Right? Gusto mong papayaan. Wala kang paki kung may sasama sa'yo or not. Kasi ikaw yun. Personal yun. May iba na, ay tara. Tara, exercise tayo, ha? Okay? Politician. Ha? Okay? After ng service, ha? Exercise tayo, ha? Okay, ayan na. Sa umaga yon, sa umaga. O mamayang gabi, pagkatapos ng service, exercise tayo. Ayan na po. And then lahat, amen. Amen. And then paghapon, mamaya na yun, ha? Konti na lang sumagot. And then sa gabi, pag hinanap mo lang. But kung ikaw ay seryoso sa purpose mo, kahit mag-isa ka, you do not care. Bakit? Kasi that is why it is so important na maintindihan yung kapangyarihan ng perseverance. Tingnan nyo yung nangyari dito sa example na to, sa babaeng to. Itong babaeng to na naghahanap siya ng pagmamahal, naghahanap siya ng pag-ibig, hinahanap niya yung kanyang mahal. Sabi natin ganyan. Sa libro to ng Songs of Solomon. Sabi, so I said to myself, sabi ng babae, I will get up and roam the city, searching in all its streets and squares. I will search for the one I love. So sabi niya sa sarili niya, di ba? Hanapin ko yung mahal ko. Okay? Yun yung sabi niya sa sarili niya. So, I searched everywhere. Pero ano nangyari? But did not find him. Tingnan nyo. Ano ang purpose? Ang purpose niya ay sabi, I'm gonna search. I'm gonna search and then let's go. So gumising daw siya ng maaga, right? Hinanap niya yung mahal niya sa kalye, sa city, hindi niya raw nakita. Kahit hinanap niya, hindi niya nakita. So let's continue. Sabi, the watchmen, yung mga tagapagpantay ng city, stopped me as they made their rounds. And I asked, have you seen the one I love? So kahit yung mga bantay, excuse me po, nakita niyo po ba yung mahal ko? Kasi hinahanap niya nga, kasi nawala, di ba? Wala. So, hinahanap niya, have you seen? Nakita niyo ba yung mahal ko? Then, scarcely had I left them when I found my love. Kasi kahit na yung mga bantay, hindi nakita. Pero after nung conversation niya sa kanila, sabi, pagkatapos niya makipag-usap sa kanila, pagtalikod niya, then, nakita niya yung mahal niya. Look at this. Look how nice. So, ang unang point dito is that, hinanap niya yung mahal niya. Nakita niya agad, no? Hindi niya nakita. Pero tumigil ba siya? Umuwi ba siya agad, no? Hinanap niya pa rin. Please, ito ay tula. Okay? Hindi to isang bagay na sinasabi, ngayon, people, punta kayo sa farmers, tanungin niyo yung guard doon, guard, nakita mo bang mahal ko? Blackman. Yeah. Punta kayo sa Blackman, punta kayo sa One Chai, and then tanungin niyo yung guard ng McDonald's. Sir, nakita niyo yung mahal ko? It's not like this. I'm not saying this. Ang sinasabi natin is spiritually, of course. Hinanap, hindi pa nakita, but nagpursige siya. Hinanap niya pa rin. But something else happened. Something else happened dito. So, hinanap niya, at nung makita niya, ano nangyari? Nagsama na sila? No. Sabi, I caught and held him tightly. Nung nakita niya, finally, so nung ginawa niya, hinawakan niya tightly. Hindi niya pinakawalan, hinawakan niya tightly. Then, I brought him to my mother's house where I had been conceived. Nung nakita niya, yung mahal niya, hinawakan niya, at anong ginawa niya? Nagsama na sila. Yung ba yun? Sila ay, anong tawag dun sa Tagalog? Sila ay nagtanan. Nagtanan. Yung ba yun? No! Nung nakita niya, anong ginawa niya? I brought him to my mother's house. Dinala ko sa bahay ng nanay ko where I have been conceived. Again, ito ay tula. Pero meron tong napaka-spiritual meaning. Nung nakita niya yung mahal niya, anong ginawa niya? Hindi niya na pinakawalan. Binitawan. Hindi siya sumuko. Yes or no? And then, anong ginawa niya? Dinala niya sa bahay ng nanay niya kung saan daw siya pinanganak, saan siya nanggaling.
Anong spiritual meaning nito? Alam natin na yung nanay ay yung church. Ito yung spiritual mother natin. Ang ginawa nitong taong to is very spiritual. Kasi nung na-bless na siya sa love life niya, hindi na siya umalis. Hindi niya iniwan yung nanay niya dahil doon sa nobyo niya. No, no. In fact, dinala niya pa nga doon kung saan siya pinanganak. In other words, saan nabuo. Nakukuha niyo na yung meaning? Anong meaning sinasabi ko? Kung saan siya naging Christian. May mga tao, Marge, na I think the reason why hindi pa sila rin pwede ma-bless sa love life is because alam ng Diyos na kapag nakita nila, yung hinahanap nila, wala na. For sure, tatalikuran nila yun, Diyos. Wala na. Hindi na sila, meron ng iba na hindi nakikipag-usap sa atin. Ipapaalam na lang sa atin kapag ka, Pastor, Buntis na. please naman, May maging, anak na, bless maging ninong ka ng anak ko. Parang anak ka. Hindi ko nga alam na may relationship. But they leave the presence of God. Pero itong taong to is so spiritual na hindi. Dinala niya pa sa presensya ng kanyang ina. In other words, sa church, hindi siya lumayo. Very spiritual this. Again, hindi to isang bagay na, kaya nga pa, so nakatira kami sa mama ko eh. Hindi yun ang meaning. Okay? It's spiritual. I hope naiintindihan ninyo. Yeah? But look at the power ng perseverance much. Pag yung tao nag-persevere, itong taong to, merong chance na makita yung kadakilaan ng Diyos. That's why we have to persevere. Yes, for sure. Kasi sa mga problema, meron lagi na yun, in the end of the tunnel, meron laging liwanag. So kapag nag-stop ka along the way, paano mo makikita yung liwanag? Mananatili ka sa dilim. Yeah, paano mo makikita na yung Diyos na pinaglilingkuran mo is yung totoo sinasabi niya is buhay kung, along the way, hindi ka naniniwala. So kapag may mga problema, kailangan, really persevere lang. Maniwala ka at, kailangan kang, huwag kang makinig sa mga sabi-sabi ng mga kaibigan mo, sa mga negative na may maririnig ka, mag-move on ka na. No, kailangan ka. Negative thoughts as well, negative feelings. So, hindi lagi madali. Kung gusto mo na, especially nga pagdating sa family, right? Sa lahat ng aspeto ng buhay, pag nakakita ka ng, meron kang vision na Panginoong Jesus, through this, gusto ko mag-glorify yung pangalan mo. So, marami kang challenges na harapin. Marami kang mga, problema nga harapin. Pero kapag meron ka nitong spirit of perseverance, knowing na hindi ka na nag-iisa, kasama mo yung Diyos, then magtatagumpay ka. Kahit na masakit, kahit na mahirap, you will push. Kahit naiwan ka ng mga kaibigan kahit mo. Kahit mag-isa ka, it doesn't matter and you will push until ang nagtatagumpay, hindi yung malalakas. Ang nagtatagumpay, hindi yung mabibilis. No, ang nagtatagumpay ay yung nagtsatsaga hanggang wakas. Kaya kapag merong tao na walang pagtsatsaga, sumusuko sila. So think with me right now. Ano ba sa buhay mo, sa love life mo, sa sarili mo, yung itinapon mo na yung perseverance mo. You don't believe anymore. Maybe that's the reason why you are not growing. And not maybe, I'm sure. Sa mga nabasa natin, sure, yan ang reason kung ba't di ka lumalago. Kasi ikaw yung tao na pag hindi nangyari yung gusto mo, susuko ka agad. Pagka hindi nakita ng asawa mo yung mabuting ginawa mo, ititigil mo na. Kasi sabi mo sa sarili mo, ano ba yan? Sabi sa church, pagka ginawan mo ng mabuti asawa mo, makikita niya yun and then mababago siya. Ilang beses ko nang ginawa yung mabuti, hindi pa nakita ng asawa ka, ngayon bahala ka na. Problema mo na yan. Ano yan? Lack of perseverance. Lack of perseverance. You don't persevere. Think about these people. Do you really think gagawa ka ng mabuti? Pag uwi mo ngayon, gawa ka ng mabuti, asawa mo, and then nagbago agad. 1 month. It's not like this. It is not like this. People, challenges are real. Okay? Challenges are very, very real. And tulad nung sinabi... Oh, sorry. Tulad nung sinabi ko kanina, mali yung button na nalagay ko, sorry. Here.
you will encounter challenges in your life, including love life, even after being baptized with the Holy Spirit. That is true. Even after mabaptize ka ng Holy Spirit, you will encounter these challenges for sure. So people, be ready. Okay? Persevere. Kasi sino man nagpe-persevere, at the end, makikita nila yung tagumpay. Even salvation nga natin, ganyan. Sabi, those who will remain until the end will receive salvation. Life, for sure. It doesn't matter kung anong mangyari sa paligid natin. It doesn't matter kung mangyaring blessing na gusto ko or not. If I persevere until the end, maliligtas ako. You look at this, even salvation, especially salvation. So, itong message na to is not really just for love life, but for every aspect of life. Okay? May the Lord bless you all abundantly. Kayo dyan sa Hong Kong, magkita tayo sa Sunday. Okay? Actually, bukas, maya-maya, paalis na kami, papunta sa airport kasi madaling araw yung alis namin mamaya. Saturday. Mga Saturday people. Yeah, dating tayo doon ng Biyernes ng umaga. Sabado yan. Sabado nandiyan kami. Then Sunday, kita tayo doon sa event natin. Okay? May the Lord bless you all abundantly. And let's talk more about this sa mga susunod na episode. God bless you people. Bye-bye. Amen.